Medyo kabado ako mga tol. May tao ba dyan? Isa ito sa pinakamalaking abandonadong casino resort sa Amerika. Isang trackball-themed complex na ginastusan ng halos $100 milyong at tumagal lang ng 3 taon at ngayon ay abandonado at tila naipit sa panahon. Sa video na ito, iikot tayo sa resort para tuklasin kung sino ang nagtayo, ano at paano ito nangyari. Isang kasino na nagkakahalaga ng $100 milyong ang nauwi sa pagiging abandonado ng mahigit 20 taon. Sige mga kaibigan, nakarating na tayo dito sa loob. Gustong gusto ko ito. Sa tingin ko dito, diretso lang, isa to sa mga pangunahing pasukan. Grabe. Pero isang bagay tungkol sa lugar na to, mga tol, marami talagang amag. Pati yung carpet, nararamdaman ko pa rin na medyo basa. Parang ewan ko ba ang daming moisture dito sa lugar na to. Sa tingin ko, mga palatandaan to ng mga squatter, di ba? Meron. May damit dun. At may iba pang mga damit doon. Kaya marahil nung isang panahon, may mga taong tumira dito ng palihim. Pero ito ang isa sa mga pangunahing pasukan ng gusali. Ayan, nandito mismo ito. Makikikita mo na, sinubukan nilang isara ng mahigpit ang lugar na ito. Pero tingin ko, pwede pa rin mabuksan ang pintong yon. Maganda yan, makakalabas tayo. Pero ito ang itsura kapag pumasok kayo dito. Maganda ang engrandeng pasukan, di ba? Ibig ko sabihin, tingnan nyo ang kisame, astig ang disenyo. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa ganitong klase ng arkitektura. At ayun ang counter. Rick, akala ko andun ka sa banda ron. Kaya nung nakita ko may ilaw dito, medyo natakot ako. Tingnan mo kung anong nakita ko yung likod na opisina. Tingnan mo. Meron tayong magagandang tropical na mural. Oo, ang ganda, tropical. Oo, napapansin ko nga maraming tropical na dating dito sa casino resort na to. Galing siguro sa Bahamas, ano? Sa Mississippi Delta, ginawa ang lugar na ito para maramdaman mong parang nagbakasyon ka. Isang tropical na resort sa gitna ng bukirin. Makulay, may mga palma, musika, at pangakong may mas malaki pang darating. Noong unang bahagi ng dekada 90, pinayagan ng Mississippi ang pagsusugal sa mga riverboat at naging isa ang tunika sa pinakamabilis lumagong reyon ng kasino sa bansa. Sa tuktok nito, mas malaki ang kita nito sa sugal kaysa mga kasino sa Las Vegas. Lahat ay nagmamadaling sumali, hinahabol ang parehong pangarap. Isa ito sa mga unang site na binuksan noong 1973 sa ilalim ni Harris. Ngunit nagsara makalipas ang 4 na taon. Noong 1979, may nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa lugar na ito. Muling nagbukas ito bilang isla ng Caprito Nica na may bagong matapang na tema ng Caribbean. Nag-all-in sila sa hotel tower na may 227 kwarto. 2 malalaking teatro at isa rito ay kayang tumanggap ng mahigit 1,200 tao. $100 milyong ang ginastos sa resort na tatagal lang ng 3 taon. Sa paglalakad dito, parang hindi casino, kundi eksena sa Fallout na laro. Noong 2002, nagsara ang resort at naibenta sa halagang $7.5 million. Matapos ang pagbaha, halumigmig at 20 taon ng katahimikan, nananatili pa rin ito ngayon. Oy, pero tingnan mo, may balita pa rin tayo tungkol sa lugar na to. Walang tala ng show control. Pare, puro datos lang to. Sa tingin ko, mula pa to noong 2012, 19. 26 na taon na ang nakalipas. Di ko alam kung para saan ang logbook na to, pero astig na nakita ko ito. Baka ni-record nito lahat ng bisita nagstay sa hotel. May keyboard pa rin tayo dito. Mukhang galing pa sa dekada 90 itong keyboard na to.
At napansin ko lang, pareho ang design ng carpet o alpombra dito sa Kisame. Interesante. Baka mga naiwan lang na damit ito ng mga bisitang pumunta rito. Kasi sa tingin ko, hindi magsusuot ng mga ganitong damit ang squatter. Magpaligsahan tayo. Magkakaroon tayo ng mapagkakaabalahan. Tingnan natin kung sino ang pinakamalayo ang maitapon. Sige. May hawak siyang bola ng tennis at marami pa dito. Mukhang may amag. Siguro ito na lang ang kukunin ko. Kung sino ang manalo, may bubble tea. Una ka na. Kailangan mong isaalang-alang ang Kisame. Kasi kapag masyadong mataas ang pagkakabato mo, baka dumikit yon doon. Uy. Ikaw laman nagbato niyan, tol. Nandito lang. O Rick, anong pakiramdam na matalo? At bubble tea. Sige mga tol. Ayos yun, 5 minutong saya yun. 5 minuto ng panonood kay Rick na maghagis ng 5 tennis ball at matalo sa bawat pagkakataon. Isa pang pasukan ito siguro at ito yun. Papunta ito sa mga elevator. Grabe, palagi kang dapat na mag-ingat sa mga elevator. Ayan, tama yan. Ay, hindi pala dito sa baba. Nasa taas pala yan. Ay, nandun pala talaga mga tol. 20 palapag yata ang meron dito. Oo, marami tayong palapag. Kaya ganyan palang itsura ng elevator. Ano? Gumagamit pala sila ng mga pabigat. Ano ba yan? Hindi ko alam yon. Parang naipit ang elevator sa isa sa mga itaas na palapag at nandito naman sa kabila. Tingnan natin. Tingin ko yung pader na yan ang nakita natin mula sa labas na mukhang sobrang sira. Mukhang parang conference room lang ito dati. May mga cabinet at locker. Hindi ko alam kung saan sila galing. Baka dito rin sa kwarto. Walang kahit ano dito sa loob. At yan ang labasan. Isa pa yung paraan para makalabas dito. Tingnan mo yan. Mas marami pang bola ng tennis. Baka pwede pa tayo magpaligsahan ulit. Pero ayokong matalo si Rick ng sobra. Ayoko rin na maubos pera niya kung magkakaroon pa ng dagdag na paligsahan sa paghahagis. Bro, clearly lost. Kaya dito ka papasok, mag-check-in. Malamang gagamitin mo ang elevator kapag marami kang dala. Pero wala akong nakitang hagdanan. Baka makahanap tayo ng hagdanan dito sa area na ito. Sige, iyan ang men's restroom. Ayokong humawak ng anuman. Wow, parang dinaanan nito ng ipo-ipo. Talagang wasak na ito. Ayan ang banyo ng mga babae. May caution tape dyan. Bakit kaya? Kaya pala. Siguradong kailangan na mag-ingat sa mga bagay na nahuhulog mula sa kisame. Sa tingin ko, ito ang daan papunta sa likod ng counter. Tingnan mo dito. Kaya narito tayo sa likod ng counter. Mas malinaw nating makikita ang mural na ito. Iwan nila ang lahat ng susi ng hotel dito. Base sa itsura, tingnan natin kung ilang kwarto. Umaabot ito ng 100 at 88. Kaya siguro may 188 kwarto ang lugar na ito.
Sa tingin ko, ito ay isang computer dito. Oh, sige. Lalagyan lang pala. Ay, grabe pare. Sa tingin ko parang hard drive ito. O baka nagkakamali ako? O baka hindi? Baka isa itong klase ng baterya. Uy! Ano ang meron dito? Parang may dulang dating at tingnan mo, mas marami pang bola ng tennis dyan. Wow, ano ba yan? Anong lugar na ito dati? Baka ito ay isang klase ng bar? Sige, Sa tingin ko may natagpuan tayo. Parang dati itong restaurant. At sa itsura nito, malamang isa itong buffet lounge. Ayos din. May kutob akong Mexican food ang sinaserve nila. Yung restaurant parang may Mexican na tema. May isa pa tayong bahagya dito. Siguro makakakuha ka pa ng mas maraming pagkain. Siguro hamburger at fries lang. Sige, sa ngayon, isa pa lang sa mga restaurant ang nakita natin. Siguro may iba pang mga restaurant dito. Pero hindi ko pa rin makita yung hagdanan na medyo kakaiba. Oh, walang hagdanan dito. Wala akong nakitang hagdan. 'Di ba? Nasaan yon? Mukhang ordinaryong conference room lang ito. Tingnan mo yung itim na amag. Wow, umabot na ito hanggang sa itaas. Grabe. Tuloy-tuloy pa rin ang hallway at gusto ko talagang itsura nito. Ano to? Isa ba itong Didi na lagusan? Hindi. Anong tawag mo dyan? Akala ko tatawagin mo yung Didi Tunnel. Hisang Didi Tunnel. Oh, pero butas lang talaga ni Didi to. May tunnel ba sa kwarto ni Didi sa mansyon? Sa tingin ko, Mukhang kailangan natin mag-research dyan, Steve. Hindi, meron talaga naiulat na may mga Didi, parang mga lagusan sa ilalim ng mansyong ito. Hindi ko alam at di ko rin masyado kilala si Didi. Siguro mabuti na rin. Oh, siguro nga. Wow, umiikot pa rin ito. Oh, tinan mo ang mga baging dito. Wow. Parang gustong pumasok ng inang kalikasan. Parang nasa baligtad na mundo tayo. Oo, saan ba ito papunta? Mukhang gilid ng bakuran ito. Oo nga, ano ba yan? May maliit na daanan. Dati sigurong nilinis dito, pero ngayon may mga puno na. O baka naman dati ay may maliit na lawa o pond dito. Sana nag-enjoy pa rin kayo sa video at pasensya sa delay. Gusto ko lang magbigay ng mabilis na update tungkol sa buhay ko. Kagagaling ko lang sa film trip kung saan nagdokumento ako ng abandonadong lugar, ghost towns, patay na malls, at theme park. Ito ang unang video ko mula sa road trip na yon. Babanggitin ko rin na bubuhayin ko ang Discord para maibalik ang pagkakaisa sa Ronin Army. Pakiramdam ko ay di na ako masyadong nakakakonekta sa inyo nitong mga nakaraang araw at humihingi talaga ako ng paumanhin doon. Pero para sa taong 20-26, gusto ko talagang buuin ulit yon. Mapapansin niyo siguro na nagpo-post ako ng mga lumakong explores. Mas gusto ko kasi silang ilabas kaysa itambak lang. Nangganako akong may paparating na bagong content at nagsusumikap akong mag-shoot at mag-upload ng mga lugar na di pa naipapakita ng iba.
Malamang magbabahagi rin ako ng higit pa tungkol sa buhay ko sa isang hiwalay na life update na video sa lalong madaling panahon. Kasi naging abala rin ako sa ibang mga bagay. Nagulat ako na wala pang naglaro nito, Aglaman. Natutuwa ako na napakalinis pa rin ang lugar na ito. Walang mga graffiti, natural lang na nabubulok ang lugar na ito. Buhay pa ba ang mga halaman? Hindi, peke ito. Nakadikit lang sila sa maliit na foam na ito. Oh, peke si... Mukha silang totoo, pero peke, parang mga patay na halaman. Kaya nga, pero alikabok lang yan sa ibabaw. May sira pa nga na tape dito. Medyo mukhang kaduda-duda to, bro. Kinano kung gaano kasira dito. Sa tingin ko, may malaking tagas na nangyayari. Pinabulok niya ang kisame, gilid ng pader at sahig. Hindi ko talaga mapagkakatiwalaan yan. May malaking butas dito sa gilid. Diba? Baka tinatakpan lang yan ng butas. Tingin namin may malaking butas sa ilalim, kaya dito nila ito nilagay. Mag-ingat ka lang, wag mong tapakan yan. Parang sumabog ang buong gilid ng pader, papasok. Bro, nahadukin na yan. Nahagi sila ng Hadouken sa ilog. Grabe. Huwag kang tumapak dito, malambot ito. Habang tinatapakan mo, Habang kinatapakan ko. Tingnan mo kung gaano kaganda ang sahig. Teka, ano to bro? Muntik na nating malampasan. Hindi ko alam. Baka Ballroom. parang mukhang naging isang uri ito ng bar. Grabe, ang daming itim na amag. Okay, sa lahat ng abandonadong gusali na napuntahan ko, ito na siguro ang pinakamaraming amag. Bro, ang dami amag dito sa kwartong to. Yes, go. Sandali lang. Ano ang nasa kabila ng pader na to? Pakiramdam ko ay may pupuntahan to. Baka may tagong kwarto. Hindi mo talaga masasabi. Ay grabe, ano ba yan na nandito sa loob? Marami ring amag dito. Sa tingin ko, pwede tayong dumaan sa ibang daan. Grabe, may itim na amag, may asbestos pa. Sana talaga nagdala ko ng mask. Piraso ng shell mula sa parang Palamuti sa sining. ay, masama to mga pare. Talagang masama to. Anong meron? Anong nandito? Naalala ko yung Titanic. Talaga? Tingnan mo. Oh. Yung idea lang nito, hindi yung estilo, kundi yung idea lang. Hindi pa ako nakasakay sa Titanic, pero naniniwala ako sa'yo. Mukhang nalubog na talaga ito sa ilalim ng tubig dati. Hindi yan tubig, bro. Still water. Still water yan. Tingnan mo ang mga kabibe. Sige, kailangan ko kunan ng litrato ang still water na yan. Dapat still pa rin siya. Kailangan gawin, kailangan gawin, kailangan gawin para sa mga tao. Kaya nga iniiwan nila yan sa mga professional, di ba? Iwan mo na lang sa mga professional. Hindi ko pa ito nakita dati. Sige. Wala namang nangyari doon. Alam ko. Nagtapos ka ng walang epekto. Putik na yan. Ano? Oo, ginawa ko. Nagtapos sila na walang epekto. Sige mga pare, sa palagay ko, kakaunti pa lang ang nakapasok o naka-explore sa kwartong ito. Ayos ito. Baka tayo ang una magpakita nito sa inyo, kaya masaya ako doon. Sa tingin ko, kami ni Rick ang unang malalaking YouTuber na nagdokumento dito. Kaya, ipaalam niyo sa akin sa comments kung anong tingin niyo dito sa nayon. Pero kailangan na nating lumabas sa kwartong to. Sobrang sama talaga dito sa loob. Maraming itim na amag. Ayoko ng spores na lumilipad, pero sa tingin ko, nakakatulong ang lamig. Tingin ko nakakatulong yung lamig
para hindi maglabas ng spores yung amag sa hangin. Kasi wala naman ako nakikitang lumilipad. Alam mo, hindi naman talaga lumalamig dito sa Mississippi. At dahil lang sa paparating na bihirang snowstorm, siguro minsan lang to nangyayari sa daan-daang taon. Sige, mabilis lang nating i-check ulit na saan na nga bang mga ito. I-check natin ulit kung saan pwedeng tumuloy ang mga hallway, pero ngayon, pareho pa rin ang nakikita natin. May mga locker dito. Tingnan mo kung gaano na ito kaluma at bulok sa paglipas ng panahon. Nagtataka ako. Bakit may locker? Baka may spa o pool dito. Alam mo ba iniisip ko? Kasi malapit lang dito sa levee at tubig. Kapag may bagyo, kadalasan nalulubog sa tubig ang lugar na ito, pati unang palapag at basement. Sa tingin ko tama ka nga. Yun ang nagpapaliwanag kung bakit kalawangin ang mga locker na ito. Kilala ang Mississippi sa pagbaha, hindi nga kasing tindi ng sa Louisiana, pero bumaba rin, lalo na sa timog, baybayin. Mukhang lumubog na ang lugar na ito nun. Siguro kaya ang daming itim na amag. Daming itim na amag dito sa loob. Diyos ko! Ito ang locker room ng mga babae. Kaya sa tingin ko, ito ang locker room ng mga lalaki. Dito sa baba, tapos diretso lang dito, ay ang locker room ng mga babae. Oo, lalabas na ako, tol. Umalis na tayo sa bahaging ito. Huwag na lang tayong sumugal at magkasakit. Pare, naghahalo na yung puting amag sa itim na amag. Pare, sobrang basa ng kwartong to. Parang sigurado ho kapag may bagyo o umuulan, siguradong ang daming tubig na tumataga sa bubong at tumutulo dito. Ha? Oh, parang ito ay, kusina. Oh, pumunta ako sa likod at nakita ko ang ilang menu ng pagkain doon. Kawili-wili, restaurant pala ito. Sigurado ako, baka buffet pa nga. Siguro hindi kasi mukhang mamahaling restaurant ito based sa itsura. May cabinet dito at iba pang gamit. Oo, grabe. Nagkawatak-watak yun. Tiyak na kainan ito. Pero, pare. Oh, tingnan mo, mga mesa at upuan. Oh, pare. Basang-basa dito. May kung anong ingay. Wow. Para maliit na sectional na upuan or kung ano man ito. Oo, malamang isa ito sa dating booth na upuan ng restaurant na ito. Oh, iniisip ko kung anong amoy nito. Ginagawa mo talaga. Wala naman itong amoy, sa totoo lang. Namoy naman talaga namin ito. Naamoy ko, wala talaga itong amoy. Diyos ko, mga kaibigan. Sa wakas, may maayos na hangin na rin. Sana hindi ako nakalangap ng mga amag. Pero tara, tuloy tayo dito. Ayos ito, ah. Tingnan mo ang design or pattern na yan. Oh, araw yan. Nakakatakot pakinggan mo yun, lalo na may hangin dito. Magiging mahangin ang araw na to dahil sa bagyo. Kaya palagi kaming nakakarinig ng mga kalabog, kaluskos, at ingay na medyo nakakatakot para sa amin. Sa totoo lang, lahat ng ito ay dahil lang sa hangin. Para lang sa mga empleyado. O, dapat tayong pumasok. Kasi curious din naman ng mga tao, di ba? Bakit nga ba para lang sa mga empleyado? Ano bang tinatago nila dito? Yan din yung parehong disenyo ng wallpaper sa restaurant. Pwede na rin itong gawing parang maliit na party room. Oo, party room ito at parang maliit na cafeteria din. Pwede na tayong lumabas dito. Naalala ko ang mga retro na bagay. Halos. Tama. Retro Noom Decada Nobenta.
Kaya siguro ito ay parang cafeteria o buffet lounge para lang sa mga staff, para sa mga empleyado. Oh, tingin ko tama ka. Para lang siyang malit na break room. Malamang ganun na yon. Para lang sa mga empleyado, yon ang break room nila. Dapat tayong kunin ng FBI, tol. Pwede nila tayong bayaran ng doble ang bayad. Ang saya nun. Oh, yun ang restaurant. Doon tayo galing kanina. Oo, naalala ko, nakita ko yung butas na yun. Bumabalik ito sa restaurant na pinanggalingan natin. Buti na lang dumating tayo sa oras, lalo na't malamig at maganda ang panahon. Ayokong nandito kapag tag-init. Bakit may hagdan na sa mesa? Mukhang kahina-hinala yan. Bakit may hagdan dyan? Parang server room lang ito. Malamang may isang scalper na kumuha ng ilang tanso at mga kawad doon sa itaas noon. Ngayon papasok tayo sa planta ng kuryente. Sige, ito yata yung likod na pinanggalingan natin kanina. Wala namang espesyal, tol. Medyo dumidilim na ngayon. Meron pa tayo mga araw dito. Mukhang parang sistema ito ng mga lagusan. Oh, paikot-ikot ito. Sa tingin ko, nasa gilid na tayo ng gusali ngayon. At papunta na tayo sa likod. Hindi pa rin namin natatagpuan ang teatro, pero tingin namin meron dito. Kailangan lang natin itong hanapin. Itong iba pang dating mga... Isa pa itong pasukan o labasan. Ano ang nasa labas dito? Ha? Isa na namang paltakas. Isa na namang daan ng pagtakas, siguro. May kutob ako na papunta na tayo sa kung anong bagay sa tingin ko, uy, ano itong kwarto na to? Free? Parang tingnan mo yung mga haligi nitong bagay na to. Simulan mong ipan pataas, siguro. Grabe. Grabe. Ang astig nito. Tumingala ka doon, grabe. Doon siguro dati ang chandelier. Mga kaibigan, medyo nalilito ako. Heto. Mukhang nasa isang lobby tayo ng sinehan pero... Bakit wala pa ang casino? Akala ko doon tayo pupunta. Pero sa taas, nakasulat casino, restaurant at hotel. May dalawang arrow na pabalik sa pinanggalingan nating hallway. Pero di ko maalala na may nakita tayong casino. Malaban na lang kung kanina pa tayo nasa casino. Siguro kailangan natin balikan ito pagkatapos natin mag-ikot. Kasi parang pelikula ang pakiramdam dito. Oh, may nakasulat na showroom kaya baka may showroom din doon. Mukhang dito ka bibili ng mga merienda at pagkain mo, siguro. Ano yung bagay na yan? Parang tangke ito para sa... Tubig, siguro. Sa tingin ko tangke ng tubig yan. Sa tingin ko tangke ng mainit na tubig yan.
Hindi ako sigurado kung bakit nandito ito. Pero sige, diretso lang tayo. Diyan banda ang teatro. Tara, tingnan natin ang takilya. Dito ka bibili ng iyong ticket sa sine. Medyo walang laman. Sige. Baka nandito na si Rick. Ay, grab. Kayang punuin ng lugar na to ng libu-libong tao. Wow, parang libu-libo ang upuan sa kwartong to. Ang dami upuan dito. Grabe talaga. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamalawak na auditorium na na-explore ko na iniwan na lang basta. Wow, mukhang hindi lang pelikula ang ginagawa nila dito. Malamang nagpapalabas din sila dito ng palabas. At mga dula sa entablado. Para ang dilim dito. Sana may mas magandang ilaw tayo. Akyat na tayo sa entablado. Ang ganda nito. Wow, tignan mo yung frame na yan. Isipin mo lahat ng dulang pwedeng itanghal dito. Wow. Matibay na frame yan, pare. Maingay dito. Di ko sure kung dahil sa hangin o dahil sa iba pang bagay. Wow. Tingnan mo to. Sa tingin ko, kasya dito ang mahigit 1,000 tao. Ang weird naman, parang may ilaw dun sa taas na naka-on. Impossible. Wala namang kuryente dito sa lugar na to. Ano ba yan? Hetong ilang props sa entablado. Mukhang komportable yan. Mukhang kakalagay lang ng mga ito. Isang grupo ng mga opisina. Mga dressing room nila. Ang daming amag. Dressing room ng mga lalaki. Sobrang dami ring amag dito. Tingnan mo yan.
Alam mo, dito siguro sila. Nag-aayos. At katabi nito, parang isang cubicle sa banyo. Sa tingin ko, may isa pang dressing room doon. Sige, nandito ulit tayo sa bahagi ng upuan. Kakakilala ko lang kay Rick. Mas malakas ang flashlight niya kaysa sa akin. Pero kahit ganun, hindi pa rin talaga nito napapaliwanag ang lugar. Pero medyo mas kita mo na ngayon ang entablado dyan. Pasensya ng mga tol sa ilaw, pero alam niyo namang sobrang dilim dito sa kwarto. Pero heto ang lahat ng upuan, makikita niyo na dati siguro ay libo-libong tao ang kasya dito. Ipakikita ko rin sa inyo kung gaano karaming alikabok ang nandito, kaya hindi na tayo dapat mantagal. Sobrang maalikabok dito. Anong tunog yun, bro? Hangin lang. Hangin lang. Parang mga panel lang na may ingay. Pupunta na tayo ngayon sa projector room sa itaas. Baka may mga projector pa doon. Pero kapag nag-explore ka ng abandonadong sinehan, kailangan mo talagang makita ang projector room, di ba? Pwede di bang mabuksan ang pintong ito? Mabigat ito? Wala mo na projector dito. Ang weird. Baka dati ay meron, tapos kinuha na nila, or baka nandyan lang sa taas. Hindi ako sigurado. Pero makakakuha tayo ng magandang tanawin. Sana, makunan ito ng camera ko. Hindi ko makita. Halos hindi. Sandali lang. Wow. Ang ganda ng tanawin sa entablado. Sige, tingnan na natin ang showroom. Hawak mo ang flashlight kaya ikaw ang mauuna. Mga blueprint ba yan? Baka mga blueprint yan? Mga blueprint ito ng teatro. Oo, siguro. Ayos din. Sige. Interesante. Walang mga upuan sa kwartong ito. Wala. Pero may isa pang entablado. Akyat tayo doon. Yan ay kawayan. Oh, that's Like all that. Grabe, ang astig niyan. Matibay talagang kawayan. Oo, lahat ng ito ay maliliit na tubo ng kawayan. Umabot hanggang dun sa itaas. Nakahanda para sa isang dula. Siguro props lang yun. Anong meron dito? May isang bagay sa entablado. Oh, ano yun? Mga upuan. Tama? Mukhang matagal na itong nandyan. Hindi kasing astig ng kabilang kwarto. Tingnan mo yung soundproofing panel na gamit nila. Kaya itong sinehan na to, naisip ko, malamang naging maingay dito dati. Oo, malamang. Sige mga pare, balik tayo sa hallway na ito. Ito rin yung in-explore natin sa unang bahagi ng video. Sa tingin namin, alam na namin kung nasaan ang casino at feeling ko dumaan lang tayo sa harap nito.
Hindi pa rin natin natatagpuan ang hagdan papunta sa mga kwarto ng hotel, kaya kailangan pa natin itong hanapin. Pero, malamang dito yon. Malamang dito dati yung mga casino, tama ba? Sisiguraduhin kung maghahanap ako ng lumang video o footage. Oo, malamang dun dati ang mga casino. Sa tingin ko, may sense naman, di ba? Kung ganun, gabi, maliit lang palang casino noon. Sa tingin ko, karamihan doon parang hotel casino lang. At sa tingin ko, para talaga to sa mga gustong mag-hotel, mag-casino, at manood ng sine o teatro. Hindi lang talaga ito para sa casino. Gets mo? Maliit siya, pero malaki rin siya. Tama, marami itong mga pasilidad. Pero oo, siguro, alam mo yon, yung mga makina ng casino ay nandun lang mismo sa tabi ng pader na yon. Pero kailangan pa rin natin makahanap ng hagdan, bro. Kailangan natin hanapin yon. Teka, Rick, paano kung, alam mo yon, paano kung wala talagang hagdan? Puro elevator lang. Hindi pwede yon, labag yon sa code. Ooh. Kailangan mong itayo ang lugar na ito. Tama ka. Kasi kung may sunog, kailangan talagang tumakas ng mga tao. Tama, di ba? Narito ang mga elevator. Kadalasan, malapit sa mga ito ang hagdanan. At maisip mo na may karatulang parang sa elevator na nagsasabing hagdanan, di ba? Tama. Ang weird nito, wala talagang hagdanan. Elevator lang ang naalala ko. Sige. Wala man lang hagdang bakal dito. Kailangan nating maghanap ng hagdanan. Teka, tingnan mo anong sabi nito. Kung merong sunog, gumamit ng hagdan, huwag elevator. Ibig sabihin, may hagdanan dito. Kailangan lang hanapin. Siguro, sa palagay ko, dito tayo dadaan. May labasan dito, baka okay na senyales yan. Sige. Sandali, labasan ng pala ito. Palabas lang talaga ito. Imbakan ng housekeeping. Oo, dito pumupunta ang empleyado, pero pwede nating silipin. Teka, sandali lang. Mag-ingat ka. Sige, may mga tao doon. Meron ba? May mga tao doon. Mag-ingat ka na lang. Parang ginawa lang nila itong imbakan ng housekeeping. Wala, tol. Nakakita ako ng poste ng kama. Hindi yan ang hagdanan. Sa tingin ko, wala yan dito sa baba. Hindi pwede talaga. Sobrang kakaiba kung ganon. Kaya nag-uusap lang kami ni Rick kanina. Iniisip namin ni Rick na yung sira at wasak na gilid ng hotel ay dating kinatatayuan ng hagdanan. Makikita mo may karatula para sa elevators at tingin ko dati nakasulat ang hagdanan sa blankong bahagi. May sense naman talaga, di ba? Kasi hindi ko naman iniisip na malayo ang hagdanan mula sa main entrance at hindi rin siguro ito malayo sa elevator. Kaya siguro, baka dati nandito mismo ang hagdanan. Hindi ko alam. Magpapatuloy pa rin kami sa paghahanap. Nakakabaliw pa, nakita ko online ang mga litrato mula sa ibang explorer na pumunta rito, pero wala silang litrato o video ng mga kwarto ng hotel. Kaya hindi ko alam, siguro wala talagang nakakapasok sa mga yon. Sige, may isa pa akong kaibigan na nakapunta na rito at nag-post siya ng ilang mga litrato. Baka tanungin ko siya kung nakita niya ba yung hagdanan. Uy, Hammer, kamusta bro? Busy ka ba? Pwede din magtanong? Oo naman, nagmamaneho lang ako. Nasa abandonadong kasino ako sa Tunica. May paraan ba papunta sa hotel rooms? May hagdan ba? Hinahanap ko kasi. Oo pare, di ko rin mahanap. Ang alam ko, kung nasa harap na ng hotel, yung casino mismo, alam mo yan, yung harapan, Sige. mas malapit sa, parang sa tingin ko dun ka papasok sa main lobby or kung saan man. Dapat may pinto sa labas at yun ang daan papunta sa hagdanan. Kumaning hagdanan mula sa labas. Sa labas na papunta. Sige. Papunta sa hagdang pataas na di maa-access mula sa loob. Sige. Pero makakarating doon mula sa labas. Oo, tama. Hindi ko rin alam mo mahanap. Pare, sumuko na ako. May isang lalaki na nagsabi sa akin. Sabi ko, sige. Sige, tol. Salamat. Kasama ko si Rick ngayon. Pupuntahan na namin at titingnan. Ang tagal din namin naghanap. Sabihan mo ako kung makita nyo, pare.
Di ko nakita, pero sabi nila yun ang pintuan palabas papuntang hagdanan. Salamat, brother. Usap tayo mamaya. Sige, sige. Sige pare. Bukas ng ba to? Oo. Sige. Ay, hindi. Sandali lang. Ano? Hindi. Ito na, sabi niya. Katabi lang ito ng main entrance. Sandali, baka nga. Ano sa tingin mo? Pwede ko bang makita? Sandali lang, sandali lang. Kailangan mong umakyat ng todo. Isa lang ang pasukan at labasan sa parke na to. Balik tayo sa loob. Nag-iisip lang ako dito. Baka may daan dito papasok. Sige mga pare, kinabit ko na ang camera ko sa kwarto sa hotel. Sa wakas, nahanap na namin. Hindi ako makapaniwala, Ton. Nagawa natin. Pero tingnan mo itong hallway, parang ang weird talaga. Lalo na dahil sa berdeng ilaw. Parang yung ilaw, tumatama lang sa berdeng wallpaper. Tapos yun yung nagiging dahilan kung bakit berde yung ilaw na nakikita mo ngayon. Mahiwaga kung ako ang tatanungin. Na. Marami sa mga kwarto ay lumana at sira-sira. Nakikita ko ang mga gamit sa gym. Sige. Nandyan mismo. Salita. Siguro merong isang uri ng fitness center. Nakita ko ang isang fitness center. Madalas lang itong makita kahit saan, ano? Sa tingin mo ba bawat palapag ay may isa? Ay, wow. Ang luntian dito sa loob. Ayos ba? Wow. Kumpleto ang gamit nila rito sa itaas. Pati elliptical machine. Kawili-wili? May treadmill din. Gumagana pa ba to? Wow. Pwede na tayo magsimulang mag-ehersisyo. Meron na tayong elliptical. Maliit ang fitness room, merong kayang ganito sa bawat palapag. Sobrang liit. May shower room tayo. Or baka banyo lang yan. Ito ay banyong may kakaibang tuwalya. Sandali lang. Oo, may tig-isa para sa lalaki at babae dito. Magkamukha naman sila. Halos pareho lang. Oh, may mga kakaibang tiles dito, kaya lumapit ka. Inisip ko kung okay ba ito. Subukan mo. Putok? Papunta ito sa kabila. May hila natin ito. Parang naipit o may nakabara. Sa tingin ko hindi gumagana, tol. Pero sinubukan natin. Sinubukan natin. Baka may iba pang weight room na gumagana ang mga makina. Pero sa ngayon, ito, hindi gumagana ang isa. Hayaan mong subukan ko. Sige. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mag-ehersisyo tayo kahit libre. Matagal na tayong nasa biyahe at 2 linggo na akong di nakakapag-ehersisyo. Kailangan na natin ito. Puro junk food na lang kinakain natin. Gumagana nga. Sige, subukan ko naman. Medyo mabigat yan. Ibig ko sabihin, todo na talaga. Sige, tingnan ko nga. Sige, kalma lang dyan. Kalma lang sa buong gupit. Kita mo yan. Hindi naman siya ganun kabigat. Talagang hindi naman siya ganun kabigat. Talagang hindi naman ganun kabigat. Pero sa totoo, parang nasa ilalim lahat ng bigat niya. Pahiram na. Ginagamit ba nito lahat ng bigat? Di ko alam kung ginagamit ba nito lahat ng bigat o hindi. Magandang tanong yan. Pero nilagyan na natin lahat ng bigat. Ayos naman, mukhang gumagana ito. Nagawa mo rin naman. Sa tingin ko, hindi naman ganun kabigat. Pero nararamdaman ko na umaangat ang dibdib ko. Na-ehersisyo ang dibdib ko. Tama ba? Oo, ito nga ang kailangan ko. Kailangan ko itong gawin ng mas madalas habang nasa biyahe. Kumusta mga kaibigan? Si Steve Ronan ito. Yo, Rick. Akyat muna tayo sa pinakataas at bumaba na lang pababa.
Tama ka kasi walang interesting dito. At ang ilaw din. Ooh. Oh, grabe. Tinan mo to. Sa tingin ko ito ang master suite. Ang laki talaga nito. May maliit na kusina dito. Tinan mo ang sala dito. Ayos din na malakas ang hangin na pumapasok. Malakay ang kwartong ito. Sa tingin ko, dati siguro may hot tub dito. Tingnan mo, may maliit na bar. Ang lakas ng hangin dahil sa paparating na bagyo. Akala ko papunta ito sa isa pang kwarto ng hotel. Pero may sarili kang kwarto dito. Kaya siguradong ito ang master suite na ini-explore natin at may sarili ring banyo ang kwarto. Oo, may magandang hot tub dito para sa isang masarap at relaxing na pahinga. At dito naman ang lababo, kubeta at shower. Sige mga pare, kaunti na lang ang natitirang liwanag ng araw. Akyat tayo hanggang sa rooftop at bababa tayo mula doon para mas magamit natin ng maayos ang liwanag ng araw. Nakarating tayo sa pinakataas. Ikawalang palapag lang pala ito. Ayun na yan. Nakalagay dito na walang access sa bubong. Gawin na natin to. Tumahimik ka. Anong kalokohan yon? May tao ba rito? Ano ba to? Iba? Hangin lang yan pare. Grabe, natakot talaga ako. Kamusta? Hangin lang talaga na nagwawala. Oo, pero grabe yan. Biglang bumukas nung umakyat tayo. Parang pakiramdam ko ay may sumusubok na tingnan kung sino tayo. Yo, ang ganda ng kwartong to. Maganda talaga. Ibig ko sabihin, tingnan mo, may bathtub pa. May hot tub pa dyan. Oh, may hot tub dito mismo, sa gitna ng sala. Walang tao dito sa baba. Ayos yan. Walang makakakita sa atin, di ba? Hindi, pero baka makita muna natin sila bago nila tayo makita. Tama yan. Wow, ang ganda nito. Pero ang lakas ng hangin. Buti na lang at hindi pa umuulan ng niebe. Ito ang pinakaitaas na palapag. Kailangan nating alamin kung paano makarating doon sa pinakaitaas na palapag na iyon. Oh, pwede pa tayo umakyat ng mas mataas pa. Uy, ano ba yan? Kunin mo to, kunin mo to. Hawakan mo. 2. Putik na yan, pare. Yung bagay na... Pero ang mga multo, ayaw nila tayo dito. Akala ko may bumabati rin sa atin. Pagbukas ng pinto, sabi ko, ano to? Oo nga, di ba? Akala ko may nakatira dito na squatter. Bakit ito ang pinaka nakakatakot? Grabe yan. Nagiging parang horror episode na to. Diyos ko, yung tunog na yun, bintana lang pala talaga. Grabe. Ano yan? Putik na yan? Ano ba to? Hello? Hello? May tao ba dyan? Ano ba? Anong nangyayari? Pare? Umalis na tayo dito. Ano? Teka, Titingnan ko muna. Uy, malapit na. May tao ba dyan? bakit ginagawa yan?
Hello? Oh. Lahat ng mga pinto ay nagbubukas. Lahat ng mga pinto ay ganon. Ano ba ito sa ngalan ng Diyos? Parang tunog ng The Grudge yun, literal. Yung ingay ng pinto, parang tunog ng The Grudge. Siguro dapat kumalis na tayo. Oo, alis na talaga tayo dito. Sige. Tuloy tayo maglakad sa nakakatakot na pasilyong ito. Kailangan ko bang mag-imbestiga ng multo? Pero sa tingin ko talaga, hangin lang yun. Pre. Sobrang daming nangyayari. Sobrang dami talaga, pre. At parang yung isip ko ay sinasabi sa akin, parang niloloko ka rin ang isip mo. Parang iniisip mong multo yon, pero hangin lang pala. Totoong hangin lang talaga yon. Kumusta? Maganda ba araw nyo, mga multo? Sige, ikinagagalak din kitang makilala. Sobrang-sobra na ito. Hindi, pare, multo lang yon. Mabait sila. Mabait na multo. Kamusta, pare? Kumusta ka na? Ayos ako ngayon. Gusto mo ba akong pumasok? Papasok ba ako? Binubuksan niya ang pinto para sa iyo. Binuksan mo ang pinto para sa akin. Gusto mo akong pumasok. Oh, salamat. Sige, maraming salamat. Tara, pasok tayo. Mukhang welcome tayo dito. Wala namang tao. Walang laman, tol. Walang kakaiba. Kapareho lang ng ibang kwarto na nakita natin. Guest room lang ito para sa isa. Ang kama ay nandyan mismo. Sige, malapit na tayo matapos. Ang pasilyo? Gusto kong makita kung kaya nating umakyat sa bubong. Parang hindi. Ano yan? Isa lang itong karaniwang kwarto ng hotel. Iniisip ko kung saan sila may access na yun. Panibagong hagdanan na naman ito. Pakyat ba ito? Baka dito ito papunta. Kasama ang... Oh, may makikita tayo. Heto na tayo. Mukhang may isa pang hagdanan. Huwag tayong maipit sa loob. Siguro ito na ang pinakamatalinong gawin. Sana hindi ito galawin ng hangin. Sana di galawin ng hangin. May pangharang ng pinto dito. Heto na, nakuha ko na. Sige. Silid ng kuryente. Meron, wala pala. Sige, alis na ako. Ako ang aayat sa bubong. Ito na siguro yun. Sige, patayin mo ang ilaw mo. Siguradong ginawa ko. Nandun ang hagdan. Nandun mismo ang hagdanan. Nasa ilalim tayo ng puting bukirin. Ligtas ba itong daanan? Ayos. Nasa bubong kami. Pwede tayo maglakad dito.
hangin dito sa itaas. Tingnan mo ito, meron tayong kaunting peephole dito. Pakiramdam ko parang nasa bantay na tore ako. Kita lahat mula malayo, parang tore ng sniper. Sana okay lang ang kotse natin. Maganda ang tanawin. Buti at nakarating tayo dito. Huling misyon na ito, mga pare. Alam nyo, buti umabot tayo dito bago dumilim. Ito ang misyon natin. Nakita na natin lahat ng kwarto ng hotel. Masaya ako ngayon dahil ito ang lugar na gusto kong tuklasin, tulad ng sabi ko noon. Masaya akong napuntahan at na-explore natin ang lugar at natanggal na rin sa listahan. Alam mo, muntik na tayong sumuko nung hindi natin mahanap yung hagdan papunta sa mga kwarto ng hotel. Pero masaya ako na hindi tayo tumigil hanggang sa nahanap din natin ang daan papasok. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo ng video. Kung nagustuhan mo ang content, siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notification bell. Pagkatapos nito, ire-recommenda ko ang isang video na dapat mong panoorin. Para suportahan ang channel, pwede kang maging Patreon member gamit ang link sa description. Malaking tulong ang suporta mo sa aking adventure at may dagdag kang benepisyo. Matagal ko nang gustong tuklasin ang abandonadong hotel casino at masaya ako nagawa ko na ito. Sana nag-enjoy kayo sa adventure na to. Abangan pa ang mga susunod na adventure. Kita-kits sa susunod. Salamat sa panonood. Yeah.